Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Kasi kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa mga nangyayari, no? Sa mga balita. At the same time, yung mga cellphones ninyo, magno-notify yan kung nagla-live na ang Donmar TV o kung meron man tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. Sa mga hindi pa, 1, 2, 3, go! Ayan. Ang hina ng snap ko ngayon Ang hina guys. Naka-subscribe na ba lahat? Pakinggan po natin ang sukatan ng senatorial aspirants para sa 2025. At makikita mo dito ang dalawang mga senador na itinaas ang kanilang mga kamay kay former President Duterte, no? Bilang kaalyado po, no? Na maging senador po upcoming 2025 election this coming May. Okay? So, pakinggan po natin ito para malaman po natin ang mga opinion nitong mga senatorial aspirants. Kung sila ba po ay tama, magre-react po tayo. Okay? Pasok! Mga kababayan, masugid nating mga taga-subaybay Pilipinas, handa na ba tayo sa pagsisimula ng sukatan, the SMNI Senatorial Interview? Karapat-dapat ka ba? Ngayon, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga ginoo na ating pong bisita. Sa unang bahagi po ng ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang. Ano po ba yung plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, 2 minuto lamang ay ibibigay niyong panahon at na kayo po ay magpapakatotoo. Siguraduhin malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig na mabuti. Ito ang kanilang pagkakataong ipaalam at ipahayag ang kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Okay. Simulan ho natin kay Attorney Vic Rodriguez. Sir, ano pong 3 pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Okay, unang-una, yan po ang nagugustuhan ko sa plataforma ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Patungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Okay? Yan po ang tututukan ni Attorney Vic kapag siya po ay masenador. Bababaho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder. Kayo, dati ko na itong tinanong dito sa Donmar TV payag ba kayo na ibalik ang death penalty sa mga tiwali sa gobyerno, sa mga nagko-corrupt sa gobyerno? Payag ba kayo? Sige nga, sabihin nyo dyan, payag ako. Hindi ako papayag. Sige. At nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Maraming salamat, Atty. Vic. Ngayon naman, pakinggan natin si Colonel Ariel Quirubin. Ito na ang Sabi ni Jen Bramlett, yes, 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 payag ako dyan. panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang mga aksyon ninyong gustong tutukan para sa ikabubuti ng ating bayan? 2 minuto po. 100% agree for death penalty. Ayan. Sabi ni Jerome Matamorosa, payag ako. Rick Atip, payag ako. Jack C, payag ako. Dami nang pumapayag Yes, para sa bayan, death penalty sa mga tiwali sa gobyerno, mga korap. Ayan, payag. Si Anne Coza. Sir. Belinda A, yes, yes, yes. Payag ako dyan. Maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Quirubin.
Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo. Oh, 'di ba napansin nyo? Ang mga tumatakbong senador ngayon, lahat isinusulong ang korupsyon. Kasi sobrang lala ang korupsyon ngayon sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Oh, kakahiya. No? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. No? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At tabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T trabaho at sapat na kita. Ito papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Maraming salamat po, Colonel Ariel Carubin. At ang pinakahuli sa ating pong mga panauhin, si Attorney Jimmy Bondoc, meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada. At kamusta po kayo? Pilipinas kong mahal. Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay. Alam niyo sa totoo lang, naniniwala rin ako dito Kasi since pa noong panahon ni former President Duterte, naniniwala ito sa mga advokasya ni former President Duterte. Kapag masenador itong si Jimmy Bondoc, alam ko na ipagpatuloy niya ang mga advokasya po ng mga Duterte. At ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam ko po kung paano Tingnan nyo ha. Pakinggan nyong mabuti ang kanyang advokasya. Ito po ay lalabanan niya ang kalusugan ng taong bayan. Magaling ito. So dapat natin iboto itong mga ganitong klaseng tao. Taong bayan po ang inuuna. tibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaang pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Yan, balakpakan. Maraming salamat, Tony Jimmy. Ako, mainit, partner. Yun. Ang talagang tatlong kanilang panukala na kanilang tututukan. Ayun, ngayon narinig na natin ang kanilang mga plataforma, pero paano nila haharapin ang mga totoong issue ng bayan? Abangan natin sa susunod na bahagi ng ating programa. Wala pong bibitaw mga partners. Nagsisimula pa lamang tayo. Mahaba-haba pa po yung ating mga tanungan na susukat sa ating pong mga panauhin. Sa puntong ito, simulan na natin ang Tanong ng Bayan. Ayan. Unang tanong. Sa segment na Tanong ng Bayan ay maririnig po natin ang boses ng Pilipino mula sa iba't ibang estado ng buhay. Ang mga tanong kasi dito, mga Ginoo,
ay maaring magmula sa isang eksperto o kilalang tao. Delia Pineda, maraming salamat sa 75 pesos, Ma'am Delia. Thank you po. Next time. Pwede din galing sa mga ordinaryo at payak nating mga kababayan yung issue na hihinga natin ng sagot mula po sa ating mga panauhin. Dito sa Sukatan, sisikapin nating mabigyan ng boses ang mga kinatawa ng iba't ibang lehitimong sektor ng lipunan dahil ang lahat ay may karapatang magtanong. Muli, ipinaalala po natin ng 2 minuto ang ibibigay sa kada senatorial aspirant para sagutin ang mga issue o katanungang ibabato sa kanila. Tama, partner. Magsisimula tayo sa Man on the Street. Sa segment na ito, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga ordinaryong Pilipino na magtanong at magpahayag ng kanilang saloobin. Kasi sa Sukatan, naniniwala tayo Ma'am Delia, shoutout po sa inyo and thank you very much. na ang boses ng bawat isa mula sa malalaking syudad Hoy, pwede po kayong magpakape ha. O, kung gusto nyo magpakape, pwede. hanggang sa mga liblib na baryo ay mahalaga. Kaya naman, simulan na natin ang Tanong ng Bayan. Isang mapagpalang araw po sa aming mga maputihing senador ng Pilipinas. Ako po si Norberto Romano Painor ng Barangay Ayuslumboy, isang magsasaka po. At akin pong hihinging katanungan kung ano po ba ang magandang solusyon sa ngayon bilang isa po akong magsasaka ng akin pong mga anak at iba pa pong mga kabataan ay halos ayaw na po nilang lumusong sa bukid, halos ayaw na po nilang ang buhay magsasaka. So ano po ba, Senador, ang maganda nating gawing solusyon para ang mga farmers ay madagdagan at huwag kulangin? Sa issue ng International Criminal Court. Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa Yan, nakuha natin. Farmer po ang unang nagtanong sa ating mga kababayan. Ano kaya ang magsagot ng ating mga bisita? Unahin po natin si Colonel Quirubin. Sir, meron po kayong 2 minuto para po sa kasagutan. Yeah, doon sa aking yung unang platforma, yung bigas at busog na tiyan, ay papanukala natin na lahat ba na nakatiwangwang na military reservation na yan, gamitin natin para hikayatin natin ang kababayan natin, na magbayanihan tayo, magbalik sila uli na magtanim ba? Kasi anyway, wala naman ng kalaban. Magtayo tayo ng community center, support center sa bawat kampo. At yung kikitahin dito sa poultry, kunwari, maglagay ka ng poultry, piggery, even grazing land, taniman mo ng mga high-value crops, or kahit na taniman mo uli ng bigas. Ang importante dito mahikayat natin uli yung mga magsasaka natin na bumalik na magsaka, tama yung yung nagtanong kanina, paano natin mahikayat sila? So i-convince natin, total yung mga sundalo natin, mga men in uniform, wala naman ng kalaban, magtayo nga ng community center, support centers para maibalik din nila, mailapit nila yung mga taong bayan sa gobyerno natin para naman sa kanila kikita pa rin sila dahil may trabaho naman, may kikitahin naman yung tatayo natin na poultry, piggery o whatever na itatanim natin dyan. That way, mababawasan natin yung mga presyo ng bilihin, magkakaroon pa sila ng trabaho. Maraming salamat po, Colonel Ariel Quirubin. Ngayon naman po, bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para sa kanyang sagot. Simulan po natin muna sa economic perspective, bago tayo pumunta sa practical solution. Sa economic perspective, ang nangyari po sa Pilipinas over the last 30 years ay naging masyado tayong trading na economy, nagtigil yung ating pagiging production economy. Puro tayo trade, At sa production, ang masakit niyan, again, from an economic perspective, sa agrikultura, meron tayong comparative advantage na tinatawag. Meaning, pwede naman tayong maging pinaka-efficient. Isa sa mga pinaka-efficient sa buong mundo. Ma'am Akari, good evening po. And yet, we are the highest importer of rice. Okay. Ang nung solusyon dyan, budget. Ganun po kasimple, kaya napakalaking issue ng GAA. At ang isa pa naming pinaglalaroan na ideya ng aming team, ang Department of Agriculture po, bukod sa pagiging kagawaran, bakit ho ang magsasaka ay hindi gawing parang public officer and employee? Meaning, bakit hindi mag-operate
ng sarili talagang taniman yung gobyerno at ang mga magsasaka ay magkaroon ng dangal na sila ay empleyado ng gobyerno. Pati na rin yung pagdadala, yung distribution ng kanin, no, ng bigas. That way, we are sure na nababantayan ng COA ang patakbo sa pagpapatanim ng bigas at mahirap kalaban ng gobyerno, no, bilang isang producer ng bigas. That way, hindi na tayo aasa sa imports, hindi tayo aasa sa mga kailangan pa natin mamigay ng pera sa ibang mga farms. Tayo na, ang gobyerno na mismo ang mag-produce ng bigas. Attorney Jimmy, nabanggit po ninyo yung importation. Meron lang po akong follow-up, sir. Sa tingin po ba ninyo mainam na magkaroon ng panukalang batas o magsabatas ng mga panuntunan para po i-control ang labis po na importasyon? Dahil yun po ang talagang problema natin. Kaya yung mga farmer natin, yung kanilang mga anak, wala pong interest. Mas gusto pong mag-call center kaysa mag-farmer. Attorney. Totoo po yan. Alam nyo, ilang dekada na ba natin naririnig yung problema na yan na import tayo ng import ng kanin, no? Ng bigas. Pero, yung pag-i-import kasi, kaya lang yan minamanage ng gobyerno kasi it is for the lack of production. Hindi tayo makapag-produce ng sarili natin. Pero kung gobyerno mismo ang sumusuporta sa pag-produce yan, baka dumating ang araw na talagang hindi na natin kailangan mag-import kahit isang sako ng bigas. Thank you, Attorney. Samantala, bigyan naman natin ng pagkakataon si Attorney Vic para po sa kanyang punto de vista. Sir. Thank you, MJ. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang kinakailangan nating tutukan ay ang ating taunang budget. At ako'y naniniwala that the alpha and the omega of the many problems of our country, inang pinagmumulan ay ang ating taunang budget. We are not spending much on the development of agriculture. Tama po yung nagtanong kanina, yung ating man on the street. Pag sinabi po nating agrikultura, hindi lamang po ito usaping bigas. Nandyan po yung livestock, yung fishery. Nandyan din yung ating taunang ginagastusan, yung ating Philippine Carabao Center. Kukunin ko lamang ang pagkakataong ito sapagkat yung ating Philippine Carabao Center, bilyon-bilyong piso rin po ang dumadaan dito. Subalit, kailangan malaman natin na we are only producing 1% of our annual dairy needs. Yung 99% dyan ay imported. At ganyan din ang nangyayari sa ating produksyon ng bigas. Bakit? Sapagkat hindi natin binibigyan ng sapat na pondo ang ating agrikultura. At yan ay napatunayan dito sa napakainit na pinag-uusapang unconstitutional 2025 budget. Amin itong nakita yung mga napakarami, 28 line items diyan sa Bicameral Conference Committee report, blanco. Daang bilyong piso, iniwang blanco. Nakita ko po yan at nakita rin yan ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin, dapat nating labanan ng korupsyon. Kinakailangan nating bantayan ang ating taunang budget at bilang maisog at tunay na oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang ating taunang budget nang sa ganon, mapunta dapat sa agrikultura yung malaking bahagi din ng ating taunang budget. Napakaganda ng sagot, pero meron po akong follow-up questions sa mga partner. Alam naman natin na ang pumapatay sa ating mga magsasaka ay yung mga hoarders at mga smugglers. Wala naman po tayong nakikita na napaparusahan. Sa tingin niyo po ba, mas dapat pong bigatan yung current na parusa sa mga smugglers at hoarders natin? Unahin natin, 1 minute para sumagot si Attorney Jimmy Bongbong. Ang problema po talaga sa hoarders is it is a matter of enforcement, no? In fact, it is a police matter. Matagal na natin naririnig ang mga problema sa kartel at sa mga hoarders. Pag pinag-uusapan ng korupsyon, ang iniisip natin lagi, government, no? Public corruption. Nakakalimutan natin ang private corruption, na may mga pribadong tao na gumagawa ng karumal-dumal sa ating ekonomiya. So, bilang hindi na yan legislative but siguro sa oversight function ng Senate, pwede nating imbestigahan ang totoo ba? Let's settle once and for all. May existence ba ng kartel? Kasi may mga ibang dinideny pa yan. At pangalawa, panagutin ang mga hoarders na ito at mga kartel kung talagang sila ay nandyan at talagang minamanipula ang mga presyo ng ating mga basic na pangangailangan. Pangalawa pong sasagot si Colonel Quirobin. 1 minute po, Colonel. Yeah, doon tayo papasok. Kailangan natin isang matapang na senador, no?
para maghabol dito sa mga mag-imbestiga. Good evening, Ruro LG at Lorna Fidinato. Good evening po sa inyo. Dito sa mga hoarders, mga cartels na yan, at even mga smugglers. Kasi yan talaga nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Dahil kung titignan mo, nag-iimbestiga pero wala rin nakukulong. So kailangan talaga na isang matapang na senador na magpursige talaga ng investigasyon na tatapusin niya para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang dala-dala natin na wala tayong inuurungan, no? Subok na tayo, nasa serbisyo pa tayo noon, kaya nga tayo 2 beses na kulong na lumalaban tayo para sa karapatan ng taong bayan, para sa kaikabubuti ng bansa natin. At panghuli, kay Attorney Vic, 1 minuto po. Thank you, Boss Dada. Mga kababayan, ito'y aking personal na karanasan nung ako po ay naglilingkod pa sa pamahalaan bilang inyong Executive Secretary. Ako ang nagpahuli ng mga tinatagong asukal noong taong 2022. At hindi po lahat ng ating mga problema ay kaya at dapat lunasan ng legislation. Malaking bahagi, I agree with Attorney Jimmy and Colonel Ariel here, hindi po lahat ay legislation. Malaking bahagi ay nasa enforcement side. Kanya nung pinahanap ko, lahat nung nagtatago at nag-iimbak ng asukal at lahat ng mga smugglers ng asukal, pati yung barko, Boss Dada, na nag-import dyan sa Subic, pinahuli ko. Para nang sa ganoon, kumalat doon sa mga shippers at lahat ng mga nais magtangka na magpasok dito, pati yung barko ulihin natin. So it's more on the enforcement side, hindi lamang legislative. Maraming salamat mga Ginoo. Nakita nyo naman, hindi lang mga eksperto at mga lider ang may karapatang magbigay ng kanilang opinyon, kundi pati ang mga karaniwang Pilipino, ang mga nagtataguyod ng ating bansa araw-araw. Masyado nang mapagmasid ang ating mga kababayan ngayon. Alam nila ang bawat ganap sa ating lipunan, kaya't walang makakalusot sa kanila. Sa power of the purse ng Kongreso ang COA, at sila rin ang nagsusuri sa performance ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para po sagutin ang katanungan sa isyung yon. Attorney. Napaka-komplikadong issue niyan, dahil simulan natin sa konstitusyon, no? Kaya po yung COA ay binigyan ng fiscal autonomy, no? At automatic nga ang release, no? Dahil gusto nga natin na sila ay independent from external influence, no, na hindi sila nanananghod. Pero by the very nature na ito ay isang ahensya, kahit na ito ay constitutional, one of the 3 constitutional commissions, by its nature, meron pa ring appointment. Siyempre, hindi naman pwedeng i-bypass yung appointment process. So, this is a matter of trust. Kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga nauupo dyan. Kung maaari lang sana, pwede kayang iboto na lang natin ang mga uupo dyan. Ngunit, we cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? Bukod sa congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga katiwa-tiwalang mga leader sa lahat po ng 3 branches of government. Pero kami po, dahil kami nag-a-apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano, magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil Constitutional Commission yan, for now, oversight is all we can do. Salamat po, Attorney Jimmy Bondoc. Susunod na sasagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Muli po, 2 minuto, Attorney. At the moment, we cannot do anything pagdating doon sa pagpopondo sa constitutional body kagaya ng Commission on Audit. Because at the moment, malinaw sa ating saligang batas na all appropriations revenue shall emanate exclusively sa House of Representatives. So wala ho tayong magagawa dyan. Subalit, kinakailangan malinaw sa lahat ng napapabilang sa Executive Department at Legislative Department na dapat nating i-uphold, respect, and defend and observe the Constitution. Dapat walang legislative or executive incursion sa power of the Commission on Audit to do their job. Huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang impluwensyahan sapagkat malinaw sa ating saligang batas na ang mandato nito ay bantayan at pakaingatan ang pera at kaban ng bayan ng mamamayang Pilipino. But for now,
things have to remain this way sapagkat hindi rin naman napapanahon na ating buksan at kalikutin ang saligang batas kung yung mga tao sa Senado at Kongreso ay patuloy na sila-sila pa rin ang gagalaw dito sa ating saligang batas. They will not work for the interest of the Filipino people. Kaya wag po tayong pumayag, wag tayong magpadala dito sa isinusulong at hindi pa po tapos yan sa peking People's Initiative at HUAD na charter change. Thank you, Attorney Vic. Si Colonel Querubin naman, sir, 2 minuto rin po sa inyo. Well, kailangan natin siguro na isang matapang na mambabatas, no, para isulong at kailangan naman talaga na mabago na yung ating constitution, no, kasi napapanahon na. Pero tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na may paraan naman ng pag-amenda ng constitution natin. Ako hindi rin akong sang-ayon doon sa yung pirma o yung constitutional CONAS na yan. Ako naniniwala na ang pinakamaganda dyan is yung Constitutional Convention. At dapat talaga na yung COA natin, independent talaga yan, na hindi nila na-influensyahan. Kasi kung ngayon dadaan ka para makakuha ng budget sa Kongreso, di normal na hindi natin maiwasan, di ba? Na hawak nila yun ang power of the purse, no? Pero dapat ang COA independent body yan. Na hindi natin kayang impluwensyahan kung ano yung kanilang report ba or ipersa na ilabas ngayon yung kahit hindi pa dapat ilabas, napipilitan sila na mailabas yung mga hindi pa tapos na audit, di ba? So dapat talaga na maging independent na body yung COA natin. Napakaganda, pero isang mainit na katanungan, follow-up question po, tig 1 minuto, bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Ito yung tanong ni Boss Dada. Kayo, sa mga nanonood ngayon, payag ba kayo na buwagin itong House of Representatives? Payag ba kayo? Sabihin nyo, payag kaming buwagin ang HOR. Hindi kami payag buwagin ang HOR. Ilagay nyo dyan. Anong masasabi nyo tungkol dyan? Play. Una pong sasagot si Attorney Vic. Unang-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Colonel Querubin, 1 minuto po para sa inyo. Well, ang sa akin talaga is it's all about transparency, no? Kasi nakita natin na yung mga ginagawa nila hindi naman nila pinapaalam, no? Kahit doon sa mga kasama nila. In fact, yung mga reports nila na sila rin lang, no? Hindi man dapat talaga maging transparent. Pinapakita nila kung paano nila how they were able to come up with these figures, lahat yan. Pwede naman niyang gawin nila. Be transparent. At pangatlong sasagot, syempre, si Attorney Jimmy. 1 minuto po. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic. Napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses niyo po basahin ng konstitusyon, wala. Ayan, si Jera. Payag po ako na buwagin ang House of Representatives, Sir Donmar. Ayan. Sabi ni Richard, payag ako doon kasi mga devil mga yun. Devil talaga, ha? Namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some
form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng three branches, no? Yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malinaw lalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court, na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede kaagad, siguro ITRO na kaagad yan ng Supreme Court. Maraming salamat mga Ginoo. Meron pang karagdagang katanungan mula po sa ating SMNI reporter. Para sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, dapat bang walang foreign military bases dito sa Pilipinas? Ito yung usapin na mga EDCA bases na itinayo po ni former President Duterte. Kayong mga tumatakbong senador, ano ang opinion nyo patungkol dito? Mahalaga po ito na malaman ng taong bayan kung tama ba itong mga ginagawa ng bangag administration, itong mga EDCA bases na ito. Okay, pasok. May dudugto natin ito sa issue ng EDCA. Ang una pong magpapahayag ng kanyang sagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Sir. Malinaw na bawal ang base militar ng Estados Unidos sa kahit saang bahagi ng Republika ng Pilipinas. At ang ating basehan dyan ay Article 18, Section 25 of the Constitution na nagsasabing bawal ang foreign military bases, Correct. troops, or facilities. At yan din ay alinsunod doon sa Sa tinatawag totoo lang, sobrang talino itong si Attorney Vic. nating Article 2, Section 7 of our Constitution na dapat ang ating Bangag Junior, pakinggan yung sinasabi ng dating executive secretary mo. Bawal yan. foreign policy ay independent. Interes ng Pilipino, hindi interes ng banyaga. And in what's happening to our country now, hindi interes ng ating matagal ng alyadong Amerikano. And finally, nakikita natin lately sa pahayagan, bawal din po yan under Article 2, Section 8 of our Constitution na dapat meron tayong pambansang polisiya na bawal kahit sa ang bahagi ng ating bansa, ng ating teritoryo, ang mga gamit militar ng Estados Unidos na nakayang magkaroon ng nuclear capability at maglunsad, hindi lamang ng defensive war, kundi ng isang offensive war. Sabi dito ni The Ghost, Don Mar, did you know the State Department building kung saan nag-inaugurate si President Donald Trump? That building was a BICAM building, meaning our political here is US design, which is very stupid. So yes, ayan. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Susunod po si Colonel Ariel Kerubin. 2 minuto po para sa inyo, Colonel. Tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na bawal talaga yung base militar ng Amerikano, no? Kaya nga, wala naman base militar ang Amerikano dito ngayon. Yun nga yung sinasabi natin na EDCA. Ganito yan, no? Kasi lahat ng accomplishments ko noong araw na nasa serbisyo tayo, malaking tulong, no? Nadali natin si Abu Sabaya dahil sa tulong ng mga Amerikano, no? Na balikatan ang term nila na ano. So, tayo, no? Kasi sa ating ngayon, we should admit na we cannot stand on our own, no? Pag binubuli ka ng isang superpower, you need somebody, no, na pwede mo sandalan. But forever we will not be dependent on these superpowers. Dapat talaga isulong nung yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act na bagong pirma lang. Madaliin natin kasi yun lang ang paraan na makipakita natin sa lahat na kaya natin tumindig na sa atin, no? Dahil kung kaya natin tumindig on our own, we will get more concessions from all these superpowers. Dahil yung posisyon natin dito sa region na to, ang ganda, very strategic na pinag-aagawan tayo ng kahit na sinong superpowers. Pero dahil ngayon na hindi pa natin kayang tumindig at binubuli ka na isang superpower, we need to look for a big brother, no, na sasandalan for the meantime.
And dapat nga tayo isulong natin yung ROTC natin na when push comes to shove, meron tayong robust na reserve force dahil yan din ang pwede natin para mapaalis natin itong mga superpowers na ngayon nag-i-influensya sa atin, no? We need to stand on our own. Maraming salamat po, Colonel Quirubin. Samantala, may 2 minuto rin si Attorney Jimmy Bondoc para po sa kanyang sagot. Alam mo, very interesting. Sa wakas, meron kaming pagkakaiba ng opinion, no? Kasi madalas kaming tatlo po, we have a kinship, no? Pero sa wakas, may magkaibang panig. Kasi po, ako po ay pumapanig dun sa constitutional provision cited by Attorney Vic. Kasi bawal talaga unless magkaroon tayo ng treaty, no, as concurred by the Senate. At meron tayong foreign talaga na independent policy. Ngayon, kung ang sinasite naman na RA 10242 ni Colonel Quirubin, napakaganda rin, yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. At nakalagay po sa batas na yan, napakalinaw, to foster partnerships with allied nations. Yes. Kasi po, ang pagpanig po natin sa US has proven to antagonize our neighbors. So ang para sa akin po, kung magkakaroon man ng military bases dito, dapat dumaan sa proseso, approved ng Senado. Number 2, hindi isang bayan lang. It has to be partnerships with allied nations. Bukod po dyan, sa pag-open sa bases sa marami, no, is kailangan po buksan natin ng negosyo natin, bigyan natin ng economic interest sila sa West Philippine Sea. Dahil ang tao po, mas ginaganahan kung may pagkakabuhayan sila dyan at mas pagtatanggol nila ang West Philippine Sea kung nakakakuha sila ng methane hydrates dyan ng mga isda. Kaya, aside from military, bigyan natin ng economic interest ang partners. Focus, emphasis on the plural. Saglit kong binisita, mga partners and senatoriables, yung ating feed sa YouTube. At mainit na itinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin, samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga mapapasok na mga immigrants sa kanilang bansa. Ano pong masasabi nyo dito? Una pong sasagot si Attorney Jimmy Bondoc. Alam nyo kasi, we have to be very careful, no? Kasi yung iba, ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi, noong araw nga, nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin siguro tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malino na proseso na hindi kilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan ito because this is a matter of national security. Maraming salamat. Attorney Jimmy, syempre si Colonel Quirubin, hingan natin ng opinion. 1 minuto po para sa inyo. Well, kung itong pinag-uusapan natin, Oy, Brothers Travelers, itong ating kaibigan rin na vlogger ha. Magaling rin itong si Brothers Travelers. Pre, maraming salamat sa pagbisita mo dito sa ating channel, pre. Brothers Travelers, huwag kalimutan mag-subscribe kayo dyan. Magaling na vlogger rin. DDS Vlogger, Brothers Travelers po. Ayan. yung mga Afghan Kumusta ka na, pre? Brothers Travelers, kumusta? refugees, no? At hindi naman to bago na kasi noon meron din tayong Vietnamese refugees, meron nga dati mga Russians, no? Doon sa Giwan, sa ating Kung ang intention lang, no, kasi for humanitarian reasons, i-hold lang sila dito, wag naman natin patagalin din kasi gaya nga ng mga Vietnamese refugees, nilipat natin sa Australia, lumipat na Alam mo, itong mga to na na-displaced, kailangan din natin na pagbigyan sila. Tao rin naman sila, no? Pero dapat, Okay lang, pre. Last week, pre, pumunta ako doon sa EDSA. Nag-vlog ako doon. Ikaw, pre, musta ka na, Brothers Travelers? Nasa Albay UST Hospital. Anong ginagawa mo dyan, pre?
maingat tayo kasi kung sasabihin natin na Afghan na refugees ito, baka may mga Taliban pa dyan, may mga ano, no? So, dapat talaga maging ano tayo, maingat tayo tungkol By the way guys, itong si Brothers Travelers is also one of the anchors of SMNI. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Brothers Travelers, mag-subscribe na po. Okay. For more updates patungkol po sa nangyayari sa lipunan natin. dito. Siyempre, panghuling sasagot si Atty. Vic Rodriguez. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila Get well soon kayo dyan, pre, ha? Sa ano mo? Sa biyanan mo. Get well soon, get well soon. I-pray natin yan. Thank you, Brothers Travelers, for visiting here sa ating live ngayon. ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento. Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa, whether temporary or not. But you know, itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Ayan, narinig po natin. Yun po ang mga isinisigaw ng mga senatorial aspirant, ha. Talagang transparency po ang dapat na gagawin, no? Yan ang kanilang mga suggestions, no? Transparency, para sa akin importante talaga yun, eh. Especially yung nangyari sa BICAM report natin ngayon. Walang transparency yun. Lahat yun, ha? Nagtataka na lang tayo, bakit may blank item dito? 'Di ba? Tapos sasabihin pa ng bangag, sinungaling si Duterte. Ano ba 'yan? Transparency nga, yan nga tinatanong nga ni former President Duterte. Sagutin nyo ito, mga congressman. Sagutin nyo ito, House of Representatives. Bakit ngayon ikaw yung sumasagot dyan, bangag? Mga kababayan, ang opinyon ng ating pong mga panauhin. Boss D, ano masasabi mo? Matindi itong episode na ito at napakauhusay ng Brothers Travelers, ingat-ingat po. Ingat po, sir. Pre, ingat dyan, pre. Get well soon, pre. ating mga guests. Talaga naman para silang para tayong nasa Miss Universe, ano, yung beauty pageant, no, Pwede, partner? pwede. At saka natalakay natin yung issue sa BICAM, issue sa smuggling, agriculture, natouch din natin yung issue sa foreign relations at panghuli itong Afghan refugees. So, hitik sa mga talakayan. Pero bago tayo mag-break, atin munang alamin. Okay, so at least you know already, ha? Maraming salamat sa mga aspirants na mga senatorial, no? At nasilip natin ang kanilang mga opinion patungkol po kung ano ang kanilang opinion, especially dito sa BICAM report na ito. Ang isinusulong po, pati naman siguro ng mga kababayan natin, gusto po ng transparency. Importante kasi ang transparency para alam po natin kung saan po napupunta itong mga pera ng taong bayan, kaba ng bayan. Diba? So, tamang-tama. Attorney Vic Rodriguez, saludo po kami sa inyo. Jimmy Bondok, saludo po kami sa inyo. So, kayo na po ang humusga. Okay? So, yun lang. Ha?